Kumusta po ang paghahanda ng ating pong sandatang lakas ng Pilipinas upang aalalay po sa repatriation ng ating pong mga kababayang naiipit po sa gulo sa pagitan ng Israel at ng militanteng Hamas? Ah, Dahil po sa instruction ng ating Pangulo, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., naghanda kaagad ng plano ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas Mhm. upang isagawa ang pagtulong sa repatriation ng mga kababayan natin na nandoon sa Israel o kahit siguro doon sa Gaza, Mhm. kung ito po ay ipapatupad ng ating pamahalaan. Kaya po, naghanda na po tayo ng plano. In-identify na natin kung ano yung mga aeroplano na gagamitin. And for that matter, nakita namin na kailangan siguro mag-deploy tayo ng dalawang C-130 at isang C-295 para isagawa yung evacuation. Tapos dito ay nakita rin natin para maging practical at marami tayong magagawa. Nag-identify muna tayo ng temporary safe haven Mhm. kung saan dadalhin natin ang mga kababayan natin mula sa conflict area papunta doon. And we have identified a nation and airport para sa ganung pangangailangan, and doon po sa Turkey yung nakita natin. While we also identified two airports of embarkation from Israel. So para magiging shuttling po ang sistema para hindi po yung galing sa conflict area diretso sa ating bansa. Meron And we will also, my understanding is, matapos na madala sila sa temporary safe haven, this will be, they will be transported back to our country through commercial planes. Okay, so maliban dyan sa Adana Airport sa Turkey na designate na as temporary safe haven, meron ding mga lugar or airport sa Israel na pwede po ninyong malandingan ng ating mga eroplano. Tama ho ba? Ano pong mga airports yon sa Israel? Yun po yung airport of embarkation, doon Opo. po sila dadalhin para i-shuttle papunta doon sa temporary safe haven. Yun Okay. po ay yung Ben Gurion Airport sa Tel Aviv at saka yung Haifa Airport sa Haifa, Israel. Okay. In good condition ba ang ating mga C-130 na eroplano, including C-295? Lahat ng bagay naman yan ay pinaghahandaan Opo. natin. There is always a regular maintenance procedure na sinusunod tayo to make sure that these aircraft are airworthy. Hindi naman tayo Airworthy. magdi-deploy siyempre ng isang asset na hindi mo maaasahan. Opo. Okay. Sige. Kailan po lilipad doon ang ating mga eroplano simulan ng para masimulan ng i-repatriate ang ating mga kababayan, sir? At tulad ng sinasabi ng taga-Department of Foreign Affairs, siguro magdi-deploy tayo kung may go signal. At hindi Okay. hindi na manggagaling siyempre sa ibang ahensya ng gobyerno na mas nakakaalam. Alright. Sige po. Well, segue po tayo. May iba tayo, Colonel. Dito sa karagdagang barkong pandigma na ipadadala ng Armed Forces of the Philippines through Philippine Navy dyan sa bahagi ng West Philippine Sea sa Palawan. Okay. Ito yung isa sa mga pinakamalaking barko. Tama ho ba? Itong BRP Davao del Sur. Opo. Ay, ang ginagawa naman natin ay regular na Okay. pagpapatrolya kasi nga po malaki yung ating karagatan. Kaya regular din naman ang pag-deploy natin ng mga barko. Depende sa mga mission na ibinibigay sa kanila, and it may involve other areas. So, we will not be discussing here yung mga additional yung capabilities in particular at saka yung kanilang mga mission or mga ruta na dadaanan. Pero ito po ay importante, no? Para po paigtingin pa ang depensa ng Pilipinas at protektahan ang ating teritoryo dyan. Maganda po yan eh. Opo, at least meron tayong mga barkong malalaki dyan, Colonel. Tama po, Opo. kasi kailangan din nating magkaroon ng Presensya. matakas na maritime domain awareness kasi sumusunod tayo doon sa direksyon ng gobyerno na pinauuna natin ang diplomatic efforts para sa pag-resolve ng mga conflict natin.
So kami naman, yung increased maritime awareness will enable us, provide us with the information that our diplomats will use in advancing our national interest. Mhm. So magdadagdag din tayo ng mga platforms, mga multi-role fighters. Anong klase pong eroplano ito? Aircrafts, Ah, mga drones at iba pang mga barkong pandigma. Kasama naman sa mga regular na ginagawa natin yan. Mhm. Nagkakaroon tayo ng mga mission na mga ganyan anywhere. So, ang importante dito is nagkakaroon tayo ng siguro more frequent patrols, Mhm. aerial at saka maritime patrols. Opo. Para nga mas lalong lumawak yung ating kaalaman kung ano ang nangyayari doon sa West Philippines. Pag yan ay nakadaong po dyan, talaga makikita natin, asahan natin na araw-araw nandyan yung barkong yan? We cannot discuss Okay, sige po. operational